Mga kwento ni Felmo. Bata pa lamang ako, ay madalas nang sinasabi sa akin ng abuela kong limitahan ang kabaitang ipapamalas sa ibang tao, lalo na kung hindi mo ito lubusang kilala. Nung una, naisip ko pang may taglay na kasamaan sa pag-uugali ang aking lola. Sa tuwing tinatanong ko kasi ito kung bakit, ay hindi niya ipinapaliwanag. Kaya naman naisip ko din na baka aabusuhin ka ng mga tao. Ganun naman kasi madalas ang nangyayari kapag masyado kang mabait sa iba. Lingid sa kaalaman ko, may higit pa pala doon. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Esther. Bago ang lahat, ay nais ko lamang batiin ng isang maganda at mapagpalang araw ang lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa tunay at sariling karanasan namin ng aking asawang si Abner. Bago ko pa mailuwal ang panganay naming anak. Taong 1977, buwan ng Nobyembre. Tandang-tanda ko pa na mga panahong ito. Medyo liblib pa rin ang baryong kinatitirahan namin. Hindi ko na lamang papangalanan pa kung saan. Bilang respeto na sa lugar na ito at magpahanggang ngayon, naririto pa rin kami. Konting pagpapaliwanag lamang sa lugar ng kinatitira namin, Sir Seth. Noong mga panahong ito ay may kataasan din ang lupang kinatitirikan ng bahay namin at napapaligiran pa ng mga mayayabong na damot, matataas na mga punong kahoy. Kaya naman hindi ito abot ng baha. Kahit na may sapa sa likurang bahagi at ilang metro lamang ang layo mula sa bahay. Lumakas man ang agos ng sapang yon ay hindi nito naaabot ang bahay namin. Isa pa'y mataas ang silong namin. Katulad ng mga sinaunang bahay na panahon pa ni Kopong-Kopong. Kahit tumalon-talon ang mga tao doon ay hindi mauuntog. Naroroon na rin kasi ang kusina at kainan namin. Wala yung dingding, Sir Seth, at tanging matitibay na pundasyon lamang ng bahay. Wala namang problema ang mga kagamitan. Hindi pa naman uso sa lugar namin ang nakawan nun. Pero syempre, kung meron man kami mga mahalagang bagay, ay nasa itaas ng bahay kung saan kami natutulog. Yun lang kasi ang may pader at pulido ito. Gawa rin sa matitibay at makakapal na kahoy ang mga poste at pinagtagpi-tagping kawayan naman ang dingding ng bahay sa itaas. Habang ang bubungan ay yari sa pawid at makakapal na tabla naman ang sahig nun. Sadyang matibay talaga ang pagkakagawa nun dahil minana pa ito ng asawa ko mula sa kanyang mga magulang na sumakabilang buhay na. Dahil na rin sa mga punong nasa paligid ng bahay, yun ang nagsisilbing panangga namin sa malalakas na ulan at hangin. Yun nga lang ay hindi may iwasan ang pagiging maputik ng paligid nun. Isa pa, sa tuwing sumasapit ang tagulan, parati kaming nakakarinig ng mga kakaibang tunog mula sa silong ng bahay namin. Nariyang tuwing sasapit ang kalagitnaan ng gabi, nakakarinig kami ng animoy. Para bang nililika ng isang asong nagpapagpag ng mga tenga. Parang may asong nakikisilong sa bahay. Sa tuwing tinatangka namang hanapin ng asawa ko ang naririnig naming ingay na yon, katakatakang bago pa man makababa ang asawa ko, mawawala na ito. Kahit na anong silip din namin sa awang ng sahig ay wala naman kaming nakikita. Kahit na parati naming iniiwanan ng gasera na pang-ilaw ang silong. Katakatakang pagsapit ng umaga, nakapatay na yon. Sa kabila noon ay wala naman na kaming ibang nararamdaman. Kaya naman ipinagsawalang bahala na lamang namin ang mga naririnig namin at iniisip na dala lamang ng malakas na ulan sa labas ang ingay
na naririnig naming mag-asawa. Kinabukasan din naman wala kaming nakikitang kahit anong bakas sa silong ng bahay. Hindi naman na din bago sa amin ang usapin patungkol sa mga nilalang, katulad ng aswang. Siyempre, liblib pa yung kinatitira namin Lalong-lalo na sa tinatawag na sigbin, na siyang pinaghihinalaan namin na yun ang naririnig naming nakikisilong sa ibaba ng bahay. Magpaganon pa man, kampante pa rin kami at hindi nababahala. Sa kadahilanang may mga pangontra kami sa itaas ng bahay kung saan kami natutulog. Bawat sulok noon ay may mga nakasabit na makabuhay at hindi nakakaligtaan ang asawa kong magpausok ng goma tuwing nakakauwi ito ng maaga galing sa kanyang trabaho. Magmula din naman ang tumira kami doon. Wala pa naman akong nababalita ang may inaswang o ano pa man patungkol sa mga kababalaghan. Panakot na nga lang yun ng mga matatanda sa mga batang inaabot ng gabi sa labas ng bahay. May dagdag ko nga palang, layo-layo pa ang mga kabahayan noon sa aming lugar. Hindi gaya ngayong kasalukuyan na marami na kaming kalapit bahay at halos dikit-dikit na. Dahil likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging mabait at matulungin. Sa tuwing magkakaroon ako ng pagkakataong makatulong sa kapwa natin, walang pag-aatubili ko itong ginagawa nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Mapamaliit na bagay man yan o malaki. Kaya naman minsan na rin akong napagsabihan ng aking asawang si Abner na bawas-bawasan ng kabaitang taglay ko, na siyang hindi ko naman pinapansin. Sa kadahilanang bata pa lamang ako, ayun na parati ang sinasabi sa akin ng lola kong may lahing Espanyol na yumao na, ang huwag maging mabait sa lahat ng oras. Pero dahil sa nasaksihan ko ang may kakaspangan nitong pag-uugali at nagkakaroon siya ng maraming kaaway, dahil hindi ito madaling malapitan at mahingian ng tulong, dun ko itinatak sa aking sarili na magiging mabait ako sa kahit na sino mang mangangailangan ng tulong ko. Ganon din kasi ang mga magulang ko, Sir Seth. Pakiramdam ko, lumaki ako sa madamot at makasariling pamilya. Ultimong tubig na maiinom ay hindi nila basta-basta binibigay kung hindi nila lubusang kakilala ang isang tao. Sa tuwing nagbibigay pa ang mga ito sa mga taong hindi namin kilala, palaging pinapatakan ng kokonting asin ng aking ama ang tubig na maiinom o anumang pagkaing ibibigay niya. Hindi din ito hinahayaang kaming mga anak nila ang magbigay sa mga estranghero. Kinakailangang siya talaga o di naman kaya ay ang aking ina. Kapag nataon namang wala sila sa bahay, wala kaming ibang magawang magkapatid kundi ang tanggihan ng mga taong humihingi sa amin ng tulong. Nung bata pa kasi ako, nakakaangat sa buhay ang pamilya namin. Kaya naman maraming nagtutungo sa amin para humingi ng tulong sa aking mga magulang. Dahil bata pa ako noon at wala pang kamuwang-muwang sa mga kababalagan sa paligid, hindi ko naiintindihan at hindi ko na rin naitanong kung bakit ganun na lamang ang ginagawa ng pamilya namin. Hindi ko na din kasi yon pinagtuunan pa ng pansin at naisip kong baka nakaugalian na talaga nila ang hindi kaagad-agad magbigay ng tulong. Simula nga nang makapag-asawa ako at bumukod na, nakagawian ko ng tumulong sa mga taong napapadpad sa bahay namin. Madalas ay ang mga pananim kong gulay sa likuran ng bahay at iba pang halaman ang hinihingi ng mga kabaryo. Walang pag-aatubiling binibigyan ko naman ng mga ito, lalo na kapag may mga batang nagpupunta sa bahay namin ng asawa ko para manghingi ng mga bunga ng punong prutas na nasa bakuran namin. Isa nga din yun sa mga ikinatutuwa ko tuwing may mga kabataang nagtutungo sa amin para sa mga prutas. Na mga panahong ito kasi dalawa pa lamang kami ng asawa kong si Abner. Gaya ng sabi ko, ipinagbubuntis ko pa lamang ang panganay naming anak. Nasa 7 buwan pa lamang ang aking tiyan, kaya natutuwa ako sa tuwing may mga batang nagpupunta sa amin. Magpaganon, may nakakasama ako.
may nakakausap na rin. Parati kasi akong naiiwang mag-isa sa bahay tuwing magtatrabaho ang asawa ko. Construction worker ito. At bago pa man magbukang liwayway ay gumagayak na ako ng mga kagamitan niya para sa pagtatrabaho. Pagliwanag ng paligid, aalis na yon. Madalas ay magtatakip silim na rin kung makauwi sa bahay namin. Kaya naman para malibang ako at hindi maburyo sa bahay, kung ano-ano na lamang yung ginagawa ko noon. Gaya ng pagtatanim ng iba't ibang gulay at halaman, maging ang pag-aalaga ng mga manok, gansa, at ang nag-iisa naming baboy. Isang araw nga noon, habang payapa akong nagwawalis ng mga tuyong dahon sa bakuran ng bahay, nakita ko ang isang matandang babaeng naglalakad patungo sa direksyon ko. Malayo-layo pa lamang ay nakangiti na ito, na para bang matagal niya na akong kilala. Dahil sa nakita kong matanda na nga ito at bilang paggalang, magiliw ko din siyang initian pabalik noon. Yun pa lamang ang unang beses na nakita ko ang matandang babae. Magandang hapon, iha. Maaari bang makahingi ng pananim mong talbos ng kamote? Nakangising bati at pakiusap nito nang tuluyan na siyang makalapit sa tarangkahan ng bakuran. Hindi ko alam kung bakit na mga sandaling yon ay may naramdaman akong kakaibang kaba. Pero mabilis ko naman yung iwinaksi at para bang wala sa sarili akong lumapit sa matanda. Nakikita ko namang maayos ang itsura at pananamit ng matandang babae. Malinis itong tingnan sa suot niyang kulay itim na bestida. Sa tingin ko ay nasa 50 anyos mahigit pa lamang ito at matulin pang maglakad. Yun nga lang, bakas na talaga sa kanyang katawan at balat ang katandaan nun. Nang marinig kong umubo ng bahagya ang matanda, saka pa lamang ako napasagot sa kanya. Oo naman po nang. Sige po, tuloy po kayo. Nasa likuran po ng bahay. Doon po nakatanim yung mga kamote ko. Samahan ko po kayo. Sakto at marami pang bagong sibol na talbos ngayon. Hindi naman na nagsalita pa ang babae at isang matamis na ngiti lamang ang iginawad nito sa akin. Gaya ng sinabi ko, pinapasok ko na ito sa loob ng bakuran at sinamahan siyang magtungo sa likuran banda ng bahay. Naroroon ang mga pananim kong gulay, maging ang mga alagang hayop. Hindi ko alam kung bakit na mga oras na yon, parang aligaga ako sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. May dala po ba kayong lagayan ng? Tanong ko sa matandang babae. Nako, nakalimutan ko. Maaari din ba akong makahingi na lamang ng lagayan? Pasensya na, medyo makakalimutin at tumatanda na ako. Wala akong problema. Sandali at ikukuha ko po kayo. Nang mga sandaling yon ay kampante akong naghahanap sa kusina ng supot na pwedeng paglagyan ng makukuhang talbos ng matandang babae. Medyo binagalan ko pang paghahanap dahil naisip kong namimitas pa naman siya ng talbos nun. Nakikita ko naman siya sa kinaroroonan niya dahil wala ngang dingding ang silong ng bahay. Habang nasa kusina ako, nasisipat ko ang kakaibang tingin na panakanakang ipinupukol nito sa akin. Matapos kong makuha ang pakay ko, ay muli na akong bumalik sa kinaroroonan ng matanda nun. Agaran ko na ring ibinigay sa kanya ang supot na hawak ko. Pero imbis na tanggapin niya ang inaabot ko sa kanya, napakunot ang noo ko nang dumiretso ang kamay ng matandang babae sa maumbok kong tiyan. Akmang iiwas pa sana ako pero naging mabilis ang pagkilos nito at nahawakan niya agad ang tiyan ko na yon. Ilang buwan na yung tiyan mo, iha? Mukhang babae yung sanggol na nasa tiyan mo Napakabango. Malusog. Masarap ata yan. Sunod-sunod na tanong ng matanda habang nakangising nakatingin pa rin sa tiyan ko. Nalabis kong pinagtaka.
Anong masarap po? Ang ibig kong sabihin, napakasarap ng pakiramdam na magkaroon ng anak. Kaya alagaan mo mabuti yung dinadala mo. Tumawa pa ito. Pinakaban niyo naman po ako. O siya po, ilagay na po natin sa supot yung mga nakuha niyong talbos. Palusot ko sa matandang babae nun. Nang sa ganon ay maalis na niya ang pagkakahawak niya sa tiyan ko. Nakakatuwa namang makakita ng kasing lusog mo na buntis, iha. Siguradong malaman din ang magiging anak mo. Hindi ko na mabigyan ng kahulugan ng sinabi niyang yun sa akin. Dahil malaman din naman talagang pangangatawan ko noon. Nang maramdaman kong parang wala itong balak, ay ako na mismo ang umatras palayo sa kanya. Tinulungan ko na din itong mamitas pa ng iba pang talbos noon. Habang namimitas kami, bigla na lang itong lumapit sa akin at narinig ko ang mahinang pagbulong niya sa tapat mismo ng tenga ko. Rinig na rinig ko yon, pero hindi ko naiintindihan. Nang balingan ko ng tingin ng matandang babae para tanungin kung ano ang sinabi niya, laking pagtatak ko nang makita kong malayo naman ang agwat namin sa isa't isa. Siguro ay nasa isang dipa ang layo nun. Kung kaya't bumuntong hininga na lamang ako at inisip na baka namamalikmata lamang ako. Matapos naming manguha ng talbos, saglit pa ang nakipagkwentuhan sa akin ng matanda. Garita ang pangalan niya. Bagong salta umano siya sa baryong kinatitira namin. Kaya naman wala pa itong mga pananim, kung kaya't naghanap muna siya ng mahihingian nun, at saktong may nakapagsabi sa kanya patungkol sa akin. Nang tanungin ko sa kanya kung sino ang nakapagsabi sa kanya na namimigay ako, katakatakang hindi niya mapangalanan. Maging ang itsura ng taong yon ay hindi niya rin maipaliwanag. Magiliw at maayos namang kausap si Manang Garita. Yun nga lang, pansin na pansin ko ang panay na pagkakamot nito sa kanyang tiyan. Para bang kating-kati siya nun at hindi mapakali. Hindi din ito makatitig sa akin ng matagal at panay iwas ng kanyang tingin. Dahil sa yun pa nga lang ang unang beses na pagkikita namin ay hindi ko naman siya kaagad nagawang husgahan. Baka ganun lang talaga siya makipag-usap. Sa dami ng napagkwentuhan namin, magtatakip silim na noong magpaalam itong aalis na. Bago pa nga siya tuluyang lumabas ng bakuran, ay muli niya pang hinipo ang tiyan ko't pinaalalahanan akong parating mag-iingat at babalikan niya ako. Hindi ko na rin namalayang napahaba na palang daldalan namin, at sa dami ng napag-usapan namin ay hindi ko na halos matanda ng iba sa mga yon. Sakto namang pag-alis ni Manang Garita ay ang pagdating ng asawa kong si Abner. "Sino yung matandang yon?" tanong niya. Si Manang Garita. Humingi ng talbos ng kamote. Napasarap kasi yung kwentuhan namin kaya kakaalis niya lang. Nakita kong naningkit ang mga mata ni Abner habang sinisipat ang matandang babae na papalayo, na para bang hindi nito nagustuhan ang naging tugon ko. "Magtatakip silim na. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na huwag kang basta-bastang magpapapasok ng kung sino dito sa atin? Mahirap na. Nagdadalang tao ka pa naman." "Ano ka ba naman? Humingi lang naman ng talbos yung matanda. Alang ang pagdamutan ko." "Ang akin lang, sana magdoble ingat ka. Mabuti sana kung may kasama ka dito na makakatulong sa'yo sa oras ng..." Hindi ko na siya pinatapos pa sa pagsasalita. Sumabat na ako noon. "Akala ko ba kaya mo ako nagustuhan dahil sa pagiging mabait ko? Bakit parang nagbago na yata yung ihip na hangin? Gusto mo na ba akong hindi maging mabait ngayon?" "Hindi yan ang ibig kong sabihin na." "Teka, bakit ang baho naman dito? Anong amoy yun?" dagdag pa niya. Nagtataka ako noon. Suminghot ako sa hangin para maamoy ko ang tinutukoy ni Abner.
Sa kakasingot ko, dumako ako sa upuang kinapepwestuhan ng matandang babae kanina sa bakuran habang nag-uusap kami. Doon ay naamoy ko ang kakaibang baho na para bang amoy ng mapanghe at dumi ng pusa. Baka may pusang umihi dito. Yun na lamang ang naging palusot ko sa aking asawa para hindi na humaba pang usapan namin at baka mag-away pa kami. Kinagabihan, biglang bumuhos sa malakas na ulan. Sa lakas noon ay naging maingay talaga ang gabi namin dahil na rin sa pawid pa lamang naman ang aming bubungan. Idagdag mo pa yung tunog ng palakas sa paligid dahil nga malapit kami sa sapa noon. Sa kabila noon ay naging masarap at mahimbing pa rin ang pagtulog namin mag-asawa dahil sa lamig na pumapasok sa bahay. Kinaumagahan, pagkababa ko sa silong ng bahay para mag-asikaso na, laking gulat ko nang makakita ako ng maraming bakas ng maputik na paa. Kalat sa paligid yon. Nung unay hindi ko pa matukoy kung anong klaseng paa yon. Pero nang titigan ko itong maigi, alam kong payo ng tao na walang sapin. Dali-dali kong tinawag si Abner at pinababa para makita niyang nakikita ko. Maging ang asawa ko ay nabahala nun. Yun pa lamang ang unang beses na nakakita kami ng ganon sa silong namin, magmula nang tumira kami doon. Kaya naman nakaramdam ako ng kaba at takot. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Kaya ayaw kung sino-sino lang yung pinapapasok mo dito eh. Masama yung kutob ko sa matandang nagtungo dito kahapon. Bulalas ni Abner noon. Sinundan niya ang bakas na mga paang yon. Natigil lamang yung paa na ito kung saan ako banda nakahiga. Kapag tumingala ka sa taas ng silong, doon ako mismo nakapwesto kapag matutulog sa gabi. Napapalatak at napapailing na lamang ang asawa ko sa nakita namin. Hindi pa sana siya papasok sa trabaho niya dahil sa pag-aalalang baka nasa paligid lamang ang nagmamay-ari sa bakas ng paa na yon. Pero dahil may buhos sila ng araw na yon ay hindi siya pwedeng lumiban. Kaya naman naiwan pa rin ako mag-isa sa bahay. Maigpit niya na lamang akong binilinan na wag nang magpapasok ng kahit na sino sa loob ng bakuran. At kapag magtatakip silim na, ay ako na mismo ang magsiga ng goma sa labas ng bahay o hindi naman kaya ay sa kusina. Malakas umano ang kutob niyang bakas ng aswang ang naiwan sa silong ng bahay namin. Wag umano ako basta magpakampante, maging mapagmasid sa paligid. Sunod-sunod na pagtangulang naman ang naging tugon ko sa aking asawa. Nang araw na yon, maghapong walang tigil ang pagpatak ng ulan. Wala akong inaasahang tao na magtutungo sa bahay namin dahil nga may kalakasan ng ulan noon. May pangamba man akong nararamdaman ay pilit kong ipinagsawalang bahala na lamang. Inabala ko na lamang ang sarili ko sa gawaing bahay. Pero noong sumapit na ang dapit hapon, habang nagpapabaga ako sa buwan dahil magluluto na ako, ay naagaw ang atensyon ko ng masipat kong may figura ng taong nakatayo sa labas ng bakuran. Dahil nga sa walang tigil ang buhos ng ulan, naging mahamog ang paligid at hindi ko lubusang makita kung sino ang taong yon. Pero batid kong babae ito dahil sa pagkakatindig niya. Isa pa, nakita kong nakabistida siya ng kulay itim at natitiyak kong nakatanaw lamang ito sa akin noon. Pasigaw ko siyang tinanong kung sino at ano ang kailangan niya dahil medyo may kalayuan ng bahay sa tarangkahan ng bakuran. Malakas din ang ulan noon na siguradong malabong marinig ng taong yun ang sinabi ko. Ilang sandali pang lumipas, nanatili pa rin nakatayo doon ang tao.
Sinisipat ko itong maigi kung tama bang hinala ko nun. Dahil sa kuryosidad ay napagpasyan kong kuhain na ang payong na nakasabit sa poste ng bahay. Pagkakuha ko ng payong, akmang bubuksan ko na yon. Pero natigilan ako. Nakarinig ako ng napakahinang huni ng wakwak. Yung tunog na yon, yung parang sa tabi mo lang. Unang rinig ko pa lang ng huni na yon. Kinabahan na ako. Hindi ko na itinuloy pa ang binabalakot. Dali-dali akong nagtungo sa may abuhan. Mabuti na lamang at bumaga na ang pinapaapoy ko doon. Kaya naman taranta kong kinuha ang gomang nasa isang tabi. Saka mabilis itong inilagay sa nagbabagang apoy. Ilang sandali pa, umusok na ito. Dali kong kinuha ang itak na nasa gilid ng lutuan namin. Kabado man, pilit kong ipinapakalma ang sarili. Dali-dali akong umakyat sa itaas ng bahay at isinarang maigi ang pintuan. Doon kasi ay mas tanaw sa bintana ang kinaroroonan ng taong nakatayo sa may tarangkahan. Matapos kong maisara ang pinto, dali-dali akong nagtungo sa bintana para tingnan kung naroroon pa bang nakikita ko noon. Pero mas lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ko nang nakita kong wala na yung babae doon sa pwesto niya. Pero meron akong nakikitang tila isang malaking itim na aso. Yung tipong unang tingin mo pa lang, alam mong hindi na yun normal. Nagpalinga-linga ako sa paligid para hanapin ang taong nakita ko. Tiyak ko na kung umalis man ito, hindi pa yun nakakalayo. Pero wala talaga akong nakita na para bang bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Nung sumabog na nga ang amoy ng goma sa buong paligid nun, nakita kong nagtatatakbo na papalayo ang aso na nasa tarangkahan ng bakuran. Nagsususuot ito sa kakahuyan, kasabay sa narinig kong malakas na huni ng wakwak. Magpaganon pa man ay hindi pa rin ako nagpakampante, kung kaya't hindi ko na tinangkap ang bumaba sa silong ng bahay. Mahirap na, mag-isa lamang ako noon. Sa taas ko na nga lang hinintay ang pag-uwi ng asawa ko. Hindi na ako nakapag-asikaso pa ng panghapunan namin. Dumilim na lamang noon, hindi pa rin nakakauwi si Abner. Kaya naman ang pangambang nararamdaman ko. Napalitan pa ito ng pagkainis dahil wala kung kailan kailangan ko siya para namang late na kauwi. Kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan ko ng mga sandaling yon. Nariyang baka balikan ako ng nilalang. Papaano na lamang kami ng anak ko sa oras na pwersahan kaming pasukin ng kung ano nun. Malayo pa naman yung kapitbahay namin at hindi agad ako makakatakbo dahil sa laki ng tiyan ko. Baka mapaanak ako nang wala sa oras. Idagdag pang wala pa ring tigil ang pabugso-bugsong pag-ulan. At ito na nga, mag-aalas 9 na nang makauwi ang asawa ko. Nakainom pa ito. Hindi ko na napigilan ang sarili kong awayin siya at napagtaasan ko talaga ng boses noon. Umaga pa lang alam na niyang may kakaibang nangyari sa paligid pero wala Bakit nagpagabi pa siya, di ba? Kitang-kita naman ng mga mata niya mismong bakas ng paa sa silong ng bahay. At siya pa mismong nagsabing hindi normal yon. Kaya naman hindi ko lubos maisip kung paano niya na kung umuwi ng gabi na lasing pa. Pero kahit anong sermon nito, hindi pa rin ako nito pinakinggan. Tinulugan niya pa ako noon. Sa inis ko, kulang na lang sabunutan ko yung asawa ko pero hindi ko na yung ginawa dahil baka mapaanak ako na maaga. Wala na nga akong ibang nagawa kundi ang hayaan na lamang itong matulog. Ako na lang mismo ang naganda ng mga pangontra. Dahil sa masarap ng tulog ni Abner sa itaas ng bahay,
Dali-dali na akong kumuha ng asin at mga bawang sa kusina. Maging ang mga kalamansi, dinala ko na din. At lahat na ata ng patalim namin, naitabi ko na sa higaan. Hindi ako nakatulog ng maayos. Patuloy akong kinakabahan. Iniisip ko kasi noon na baka bumalik yung nilalang na nakita ko. At hindi nga ako nagkamali, Sir Seth. Hating gabi, bigla na lamang akong nakarinig ng mahihinang paghagok ng baboy. Nung una, akala ko alagang baboy pa namin yon. May mga gabi din kasing nag-iingay talaga yung alaga ko. Kasabay ng ingay na naririnig ko ay ang pagwawala ng mga alaga kong manok na para bang nakakita mga ito ng ahas. Dali-dali akong bumangon at pinakiramdaman ng paligid. Nagtagal din ng ilang minuto ang pag-iingay ng mga alaga kong manok. Pero nang matigil na yon, ganun pa rin. Naroroon pa rin ang ingay ng baboy. Doon ko na napagpasyang silipin ito sa bintana. Pero pagkatingin ko sa awang, kitang-kita ko kung saan o kung ano ang lumilika ng ingay na yon. Sa unang tingin, aakalain mong nasaan yung baboy ito. Pero nang titigan ko yun ng maigi, isa yung matandang babae. Buhaghag ang mahabang buhok. Walang saplot sa buong katawan. Nakatuwad dito. Nakatingin sa direksyon kung saan ako nakasilip noon. Halos labas na rin ang buto nito sa likod dahil sa sobrang kapayatan. Dala ng ulan ng umaga, nanlilimahid sa putik ang katawan ng matanda. Kahit na nasa nakakatakot na kanyuan ang itsura nito, siguradong sigurado ako na yun ay walang iba kundi si Manang Garita. Rinig na rinig ko pa rin ang paghagok nito na para bang nagugutom na baboy. Nanonood talaga sa kalamnan ko ang ingay na nililika niya. At pakiramdam ko, lahat ng buhok sa katawan ko nagsitayuan. Nang magtama ang paningin naming dalawa, nakita kong gumuhit ang napakalapad at nakakapangilabot ng ngiti sa kanyang labi. Dahilan para lumabas sa matutulis at naghahabaan niyang maitim na mga ngipin noon. Mas lalo pa nga akong binalot ng takot dahil nakita na ako nitong nakatingin sa kanya. Nang marinig kong humilik ng malakas ang asawa kong si Abner, doon lang ako nabalik sa ulirat. Wala sa sariling nasipa ko ito ng malakas, dahilan para magising siya ng biglaan. Anong nangyari? Bakit? Tanong niya. Agaran naman akong lumapit sa kanya at sinabing may aswang sa labas ng bahay. Pupungas-pungas pa ito't hindi kaagad na intindihan ang sinabi ko. Pero nang hilahin ko siya patungo sa bintana at ipinasilip ko sa kanya ang nakita ko, dali-dali itong nagising. Laking gulat niya rin sa nakita niya. Naroroon pa rin kasi ang matandang babae na para bang naghihintay lamang ng tamang tiyempo. Dali-dali kong inabot kay Abner ang itak na kanina pa nasa tabi ng higaan. Hindi niya ito tinanggap. Nagkukumahog na hinanap ang bag na dala-dala niya sa pagpasok sa trabaho. Nang makita niya yon, kinuha niya ang isang latigo doon sa loob ng bag na yon. Ang latigong ito ay gawa sa buntot ng pagi na napakaraming tinik. Hindi na nga ako nagtanong pa at sinundan ko na lamang siya ng tingin. Nang dali-dali na itong bumaba sa silong at sinabing huwag akong susunod sa kanya. Napasilip na nga lang ako
sa may awang ng bintana nun. Pero sa pagkakataong yon, halos panawan ako ng ulirat nang tumambad sa akin ang mapupulang mga mata nga. Nakasilip mismo sa awang na yon. Napasigaw ako at sa takot ko ay dagli akong napaatras. Dahilan para masagi ko ang pang-ilaw naming lampara. Tumapon yon. Mabuti na lang at maagap kong napatay ang apoy na papakalat na. Dahil sa nangyari, binalot ng dilim ang buong paligid namin. Maya-maya pa'y narinig ko ang boses ng asawa kong galit na galit. Nagmumura. Nasa labas ng bahay. Hindi ko na tinangkap ang sumilip ulit at tingnan kung ano ang nangyari sa labas. May mga naririnig na akong kalabog at takbuhan nun. Umabot ng ilang minuto ang ingay na naririnig ko mula sa labas. Hanggang sa may narinig akong isang malakas na atungal. Parang may kinakatay na baboy nun. Kasunod nun ay ang biglang pagtahimik ng paligid. Kinabahan ako ng konti pero nang marinig kong nagmumura na naman ang asawa ko, nakahinga ako ng maluwag sa isiping ligtas siya. Maya-maya lang ay narinig ko na ang pag-akyat niya ng hagdan at pumasok na sa loob ng bahay. Dahil sa takot na bumalot sa akin na hindi agad ako nakagalaw sa kinasisiksikan ko, agad din namang nagsindi ng panibagong pang-ilaw si Abner. Hinanap pa ako nun. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. Umiiyak na napailing na lamang ako. Doon ko lang kasi naramdaman ang pagsakit ng tiyan ko. Yung sakit na parang manganganak. "Sandali, nasaan ba yung haplas mo?" anya. At hinanap ang langis na pinaglalagay sa tiyan ko tuwing nilalamig ako noon. Na makita niya yun ay dali-dali siyang bumalik sa kinaroroonan ko. Habang nilalagyan niya ang tiyan ko ay doon ko nakita ang mga sugat at galos sa katawan niya. "Kumalma ka na. Naitaboy ko na." "Walang hiyang yon. Yun yung matanda, di ba? Yung pumunta dito." "Pasensya ka na. Nakatulugan kita." Napayakap na nga lang ako sa asawa ko dahil hindi pa rin mawala ang tensyong bumabalot sa katawan ko noon. Sinabihan niya ako na magpahinga na. Siya na umano ang bahala. Magbabantay umano ito. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog noon. Nagising na lamang akong maliwanag na. Agaran na nga akong pinagayak ni Abner na tinungo naming dalawa ang bahay ng kilalang albularyo sa karatig baryo namin. Doon ay pinatingnan ako ng asawa ko kung nasa maayos pa ba na kalagayan ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Sa kabutiang palad, maayos naman ito. Labis-labis ang kaba at takot ko noon. Pero sabi ng manggagamot, malakas naman umano ang kapit ng sanggol. Nilapatan niya na lamang ako ng paunang lunas para sa pananakit ng tiyan noon. Ayon pa sa albularyo, dala lang na matinding emosyon ang pananakit na nararamdaman ko. Kung kaya't baka inakala kong manganganak na ako pero hindi pa talaga. Normal umano yung nangyayari sa mga nagdadalang tao na nakakaramdam ng labis na nerbiyos at emosyon. Kaya naman pinag-iingat niya ako noon. Tinanggal din ito ang markang iniwan sa akin ng nilalang. Binigyan ako ng albularyo ng mga pangontra laban sa mga ito at sa ibang pwedeng kumambala sa pagdadalang tao ko. Maging si Mister, nagpagamot na rin dahil sa mga natamo niyang sugat. Humingi din ito ng payo kung ano ang gagawin sa oras na muling may manggambala sa amin. Matapos payuhan ng asawa ko, mariin din akong sinabihan ng albularyo na huwag basta-bastang magpapapasok ng kung sino-sino sa loob ng bahay o bakuran. Lalo na kung hindi ko lubusang kilala mga ito. Huwag din naman akong basta na lamang magtitiwala dahil tuso at mapanlinlang ang mga nilalang na aswang. Sa haba nga na naging payo sa akin ng albularyo, o mas magandang sabihing sinermonan ako,
ay dinaig ko pang isang batang paslit nun. Paulit-ulit nitong sinasabing, limitahan ko yung kabaitang ipapakita ko sa ibang tao. Dahil hindi umano lahat ng pinapakitaan ko ng kabaitan, ganun din ang isusukli nun. Merong mananamantala at baka meron pa umano makapasok sa bahay namin na, alam mo yon, mamamatay tao. Pagkatapos akong masabon ay agad din naman kaming pinauwi ng sa ganon, makapagpahinga na kami mag-asawa. Pagdating namin sa bahay, hindi na nagsayang ng oras pa si Abner. Tumawag ito ng mga taong makakatulong sa kanya. Nung mismong araw din na yon, napagdesisyonan niyang lagyan ng dingding ang silong ng bahay namin para masigurado ang kaligtasan namin noon. Nanguha din ito ng mga bagakay at pinatilisan niya ito sa kanilagay sa bawat poste ng bahay. Habang abala sa pag-ayos ang asawa ko kasamang iba pa naming kabaryo, ay doon ko lang din napagtanto kung ano ang nais iparating sa akin ng lola ko noong kabataan ko. Doon ko din nalaman kung bakit nilalagyan nila ng asin ang bawat pagkain o tubig na binibigay sa mga taong nanghihingi sa kanila. Yun pala ang paraan nila para malaman kung tao ba ang lumalapit o hindi nun. Matapos ang kaganapang yun sa buhay ko na kamuntikan naming ikapahamak magpamilya, medyo nagbago ang pananaw ko. Hindi naman talaga ako totally naging madamo o masamang tao. Kumbaga, mas naging mapanuri pa ako at hindi na basta-bastang nagtitiwala sa kahit sino man. Makaraan nga lang ang ilang buwan, naipanganak ko na ang panganay namin. Naging maayos ang lahat. Pero magkaganon pa man ay nananatili pa rin akong maingat, lalo na sa mga taong hindi ko lubusang kilala. May dagdag ko nga palang nung araw na kumalat sa baryo namin na inaswang kami. Napag-alaman kong wala namang bagong salta sa lugar namin na nagngangalang Garita. Magmula din nun, ay hindi ko na muli pang nakita ang matandang babae.